Nagkaroon nga kami ng pagpupulong nga dito sa bahay kung paano nga ang dapat gawin dahil nga mga mare sa sitwasyon nga natin. Sab ko nga silang lahat mga mare kung ano nga yung mga nararamdaman nila, kung ano nga yung gagawin. Ito nga si Jeffrey, tinatanong ko kung magbabago ba siya, kung gusto niya na bang umuwi. Itong bata na to talaga hindi to kumikibo kahit anong tanong mo mga mare, talagang mga ngawit na nga lang ang dila mo katatanong. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman nga siya pinapagalitan. Binibigyan ko lang siya ng advice paano kung dumating yung araw na hindi na nga kami ang kasama niya. Namin ay okay lang yung ganun, paano nga kung sa iba. At eto nga si Kuya Mark, tinanong ko nga rin siya. Kaya na kasi namin sila na pwede na nga silang umalis nga sa amin dahil wala na nga kaming pampasahod. Kaya lang nga etong si Kuya Mark mga mare, hindi niya nga daw gustong umalis kahit nga daw wala kaming pampasahod, ay dito nga lang daw siya kahit hindi na nga daw siya sahuran. Baga daw kahit nga mga mare nahihirapan daw kami, isasama pa nga rin daw siya. Ganun daw kasi ang pamilya. Natatawa-tawa lang ako dyan ng mga oras na yun mga mare kay Kuya Mark kasi napakababaw nga ng luha niya at si mama nga muntik na nga rin maiyak. Pa nga kami dyan na pagkwentuhan nga tungkol nga sa sitwasyon nga namin at eto nga si Jeffrey ganun din. Nila Alvin kung ano nga nararamdaman nila dahil nga yun nga nawalan nga kami ng pampasahod. Kung kamusta nga sila at kung ano nararamdaman nga nila sa sitwasyon. Kami mga mare sinabihan na talaga namin sila kaya nga lang ayaw din talaga nilang umalis. Bali na nga lang daw wala nga silang sahod basta andito nga sila sa atin. Pero syempre hindi naman tayo papag ng ganun mga mare dahil meron din silang pangangailangan. Kaya yun talaga bilang breadwinner, bilang may pinapasahuran ay talagang napakahirap nga na makita nga sila na ayaw nilang umalis dahil nga gusto nilang magstay. Kumbaga sasamahan nga nila kami sa mga panahong walang wala nga kami. Nakakatuwa lang din yung ganun mga mare. So namin mas napatunayan na talagang hindi nga nila kami iwan kahit nga wala na nga kami. Pero para sa amin mas gusto nga namin na makakuha nga sila ng mas magandang trabaho. Tutuwa pa nga kami kapag ganun nga mga mare naging matagumpay nga sila nang wala na nga sila sa atin. Namin nagtatanong kung bakit palagi daw kaming iniiwan pero ngayon mga maring walang wala na kami, ayaw kaming iwan. Pero ibig sabihin nga lang nun maganda yung pagtrato nga namin sa kanila kasi sa kabila ng ganito sitwasyon namin ay talagang nasa amin pa rin sila. Pero ayun nga sabi namin, Lord kayo na ang bahala nga sa amin kung saan kami kukuha. May mga nagtatanong nga rin kung okay na ba yung FB natin kabila. Ay naku mga mare, hindi pa nga rin hanggang ngayon. May mag-iisang buwan na nga yata na hindi tayo doon nakakapag-upload at isa yun sa kinalulungkot nga namin. Katapos nga namin mag-usap, ayan mga mare, kumain na nga rin kami. Naman namin hanggat may pagkain nga kami ay kakain nga tayong lahat dito at kung anong kakainin natin ay yun nga para sa lahat. Good mood na nga ulit nga ito mga mare si Jeffrey, sabi ko nga sa kanya sumunod na nga lang siya kay mama. Ako naman nga ito't pinabantayan ko nga si Gail dahil napakalikot na naman nga mga mare, napakakit nga rin, sumasandal pa nga dito. Minsan nga natutuwa ako sa bata na to, paano ba naman nakatayo siya, hindi niya namamalayan na hindi na nga siya nakahawa. Napakahilig pang commending-kending ng batang yan at ito pala yung kamatis na kinukwento ko nga sa inyo, napakadami bunga. Ito na lang siguro ang magiging extra income nga natin na kapag binenta nga natin to at ganyan na nga lalaki. Sakto nga napakarami natin sili ngayon dahil mahal pa rin daw ang sili ngayon kaya naman ibibenta na nga lang din natin to para may extra nga sila dito pabili-bili ng bigas. Mga kailangan nga ditong Ricardo para nga sa ganun kahit pa paano may pinagkukunan nga gamit nga dito yung sa mga gulay natin. Abay eto nga mga mare, kanina habang nagkukwentuhan kami nila nagulat ako kay Gail, marunong na mga maring tumakas. Lalagay ko siya dito sa kutsyon, abay gustong gusto nang bumaba sa sarili niya. Tutuwa nga kami mga mare kaya lang natatakot din kami dahil nga kapag wala nga siyang kasama subukan niya yung ganito baka tumuod pa nga siya. Ay sus, mag-iisang taon na kasi kaya naku, yari talaga kami dito, tatakas at tatakas nga to para pumunta sa lola niya. At eto nga pa nga mare, pumunta naman nga kami dito sa kabila kinagabihan nga at niyayakap ko nga si Gail. Bang yung lolo niya galing nga sa Hagunay kaya ayan tingnan niya medyo nakainom kaya tuwang-tuwang nagsasayaw nga dito. Napakita nga niya na malambot pa nga daw mga mare ang kanyang mga katawan at pwede pa nga daw isayaw. Kailangan nga lang daw igalaw-galaw mga mare. Natatawa naman ako, puro kamay yung ginagalaw, hindi naman yung balakang at eto nga yung apo niya ginagaya tuloy siya. Ilan yung mga mare si Gail kapag nga sumasayaw ang lolo niya sumasayaw rin. Ito talaga ang masabi ko na kahit mahirap nga mga mare na may bata masaya nga din kapag nakikita niyo silang ganyan. Lord maraming salamat sa lahat ng blessings syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.